Bonifacio Global City. Kapag sinabi nating Modern Philippines, ito agad ang pumapasok sa isip natin. Maayos na kalsada, underground cables, at mga gusaling tila sunisigaw ng progreso. Ito ang gold standard. O baka dati lang yun. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang lungsod na itinatayo ngayon na hindi lang basta maganda, kundi planadong palipan ang mismong paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Isang lungsod na kayang mag-isip, kayang mag-adjust, at kayang protektahan ang sarili nito laban sa sakuna. Pero may isang bagay tungkol sa lungsod na ito na hindi sinasabi ng karamihan. At ito ang maaaring magpasya kung ito ba ay magiging pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas o pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng bansa. Ngayon, silipin natin ang tinatawag na City of the Future ng Pilipinas. Mas maganda nga ba talaga ito sa BGC? Tara, pasukin natin ang New Clark City. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Araw-araw, ilang oras ang nasasayang mo sa traffic. Ilang beses ka nang na-stress dahil sa baha, brownout o mahinang internet. At ang mas masakit, kahit anong gawin natin, parang hindi na ito kayang ayusin. Bakit? Dahil ang mga lungsod natin hindi ginawa para sa dami ng tao ngayon. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal nang ginagawa sa ibang bansa, ang Smart City. Pero linawin natin, hindi ito tungkol sa mabilis na Wi-Fi. Hindi rin ito tungkol sa pagiging high-tech lang. Ito ay isang lungsod na planado mula sa simula para solusyonan ang mga problemang matagal na nating tinitiis. Ang New Clark City ay hindi simpleng real estate project. Ito ay isang 9,450 hectare master plan city, halos kasing laki ng ilang buong lungsod sa Metro Manila. Layunin nito, maging bagong sentro ng gobyerno, maging backup capital kapag may sakuna at bawasan ang sobrang siksikan sa Metro Manila. Sa lungsod na ito, walang spaghetti wires. Lahat ng linya ng kuryente, tubig at internet nasa ilalim ng lupa, sa loob ng tinatawag na utility tunnels. Ibig sabihin, mas ligtas, mas maayos, at mas madaling i-maintain. At higit sa lahat, ang lungsod na ito ay dinisenyo para makaligtas sa The Big One. Malayo sa major fault lines, hindi bahain at protektado ng kabundukan. Sa madaling salita, habang ang ibang lungsod ay nag-a-adjust sa problema, ang lungsod na ito, iniiwasan na ang problema mula sa simula pa lang. Ngayon, ano nga ba ang posibleng maging buhay sa loob ng New Clark City? Kung nakapunta ka na rito noong 2019 SEA Games, malamang ay nasilayan mo na ang puso ng lungsod na ito. Ang sports complex na inspirasyon ay ang Mount Pinatubo. Pero simula pa lang yan. Isipin mo ito. Gigising ka sa umaga, malinis na hangin ang bubungad sa iyo. Walang busina, walang traffic. Sasakay ka sa sasakyan kung saan hindi mo na kailangang magmaneho. Dahil ang direksyon ng lungsod na ito ay patungo sa automation at AI-assisted transport. Hindi pa ito fully implemented ngayon, pero yon ang target sa hinaharap. Sa New Clark City,
Ang enerhiya ay hindi lang galing sa traditional sources. Plano nitong gumamit ng renewable energy gaya ng solar. Ang tubig ulan, hindi nasasayang. Ito ay kinokolekta, iniimbak at ginagamit muli. At ang pinakaimportante, ang kalikasan ay hindi sinasakripisyo. Dahil mahigit 60% ng buong lungsod ay nakalaan para sa green spaces. Ibig sabihin, hindi lang ito lungsod para sa mga tao, kundi lungsod na kayang mabuhay kasama ang kalikasan. Bukod pa rito, mayroon ding 9-kilometer na river park, isa sa pinakamalaking urban park sa bansa. Ang New Clark City ay hindi simpleng lungsod. Ito ay isang eksperimento kung paano dapat mamuhay ang mga Pilipino sa hinaharap. Pero sandali, kung ganito kaganda ang plano, bakit parang hindi pa natin ito ramdam? Maging totoo tayo, kung pupunta ka ngayon sa Bonifacio Global City, buhay na buhay ang lahat. May trabaho, may negosyo, at may nightlife. Ito ang sentro ng modernong pamumuhay sa Pilipinas sa kasalukuyan. Samantala, ang New Clark City, tahimik, malawak at hindi pa tapos. Isa pa lamang itong blueprint na unti-unting nagiging realidad. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Paano pupunuin ang isang napakalaking lungsod tulad ng New Clark City? Dahil ang tunay na sukatan ng isang lungsod ay hindi ang ganda ng plano, kundi ang dami ng taong gustong tumira dito. Sa ibang bansa, may mga smart cities na bilyon ang ginastos. Pero hindi kailanman napuno at naging ghost cities kalaunan. Maganda, moderno, pero halos walang nakatira. At iyon ang kinatatakutan ng ilan sa New Clark City. Dahil sa ngayon, malayo pa ito sa economic center. Kulang pa sa private investments at hindi pa malinaw kung kailan ito mapupuno. At kung walang magnanais na lumipat dito, kahit gaano pa ito kadanda, mananatili itong isang napakamahal na pangarap. Kaya, mas maganda ba ang New Clark City kaysa sa Bonifacio Global City? Kung ang usapan ay ngayon, walang duda, BGC ang panalo. Pero kung ang usapan ay hinaharap, isang lungsod na planado, handa sa sakuna, at kayang baguhin ang sistema ng pamumuhay, ang New Clark City ang mas malakas na kandidato. Pero narito ang mas mahalagang tanong. Hindi kung alin ang mas maganda, kundi handa ba tayong iwan ang naasanayan para subukan ang isang bagong simula? Dahil sa huli, ang kinabukasan ng lungsod na ito ay hindi lang nakasalalay sa pamahalaan, kundi sa desisyon ng mga taong pipiliing tumira dito. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon sa hinaharap, lilipat ka ba sa New Clark City? O mananatili ka sa lungsod na nakasanayan mo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.